Madalas, ang mga halamang sumisingit-singit lang sa daan o sa bakuran, binubunot lang at dinadaan-daanan. Pero papaano kung ang halamang di mo pinapansin, sinasabing solusyon daw sa gout? Ang ulasimang bato o mas kilala bilang pansit-pansitan, huwag daw ismulin dahil sa laki ng benepisyong hatid nito. Dok, totoo ba? 2 dekada nang nagtatrabaho ang 40 taong gulang na si Arlene sa salon. Dahil sa trabaho, hindi raw niya nababantayan ang kinakain at lifestyle niya. Usually, nakakalimot kumain ng sakto sa oras. So, nagkaroon ako ng acid reflux. Kasi minsan kape na lang, ganyan, tinapay. Doon tumaas yung uric acid ko at saka yung acid reflux ko. We get it from our diet. Mga pagkain na with a lot of purines. Ano tong mga to? Alcoholic beverages, shellfish like shrimp, crabs, certain types of fish also are high. Tilapia, sardines, no? So if we have too much in our diet, or some people are genetically na hindi nila metabolize well, okay? So nako-convert ito kaagad to uric acid. Dahil sa taas ng kanyang uric acid, pangamba ni Arlene, baka magkaroon siya ng gout. Nakakaranas raw kasi siya ng pamamanas. Pag nag-accumulate po itong uric acid na to, itong uric acid crystals pwede mag-lodge sa ating mga joints, pwede sa fingers, sa toes, sa knee, at ito ang nagkukos ng pamamaga or inflammation. Sakit ng gout, no? If you know anyone who has gout, talagang magko-complain sila. Nabalitaan daw ni Arlene na ang halamang pansit-pansitan mainam sa mga gaya niyang mataas ang uric acid. Nakilala ko isang customer ko, nagkaroon po ako ng idea na gamot po pala ang pansit-pansitan. Nakikita ko po kasi siya palagi na may daladalang tumbler na may dahon. Ayon sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC, ang ulasimang bato ay native sa tropical America. Pero dito sa Pilipinas, mas kilala ito bilang pansit-pansitan. Isang posibleng dahilan ay ginagamit siya ng mga bata noon na pag naglalaro sila. So pag nagluluto-lutuan, yun yung damo na ginagamit nila to represent pansit. Sa paniniwalang mainam ito sa kalusugan, sinubukan ni Arlene na ihalo sa lutuin ang pansit-pansitan. Ginaya ko nga yung customer ko. Nagkaroon po ako ng pakiramdam na parang bumaba po yung pananakit ng ulo ko. Hindi ko na talaga gusto na uminom palagi ng gamot. Kasi hindi po talaga ako umiinom ng gamot kahit po sa sakit na, kahit anong klaseng sakit. Kasi hindi po talaga ako, dati pa nung bata ako, takot talaga ako sa gamot. Kaya mas gusto ko pang mag-herbal na lang kaysa sa maggamot-gamot. Ang tanong, totoo nga bang mainam ang pansit-pansitan sa mga mataas ang uric acid gaya ni Arlene? Halos 1 dekada na raw pinag-aaralan ng University of the Philippines Manila Institute of Herbal Medicine ang epekto ng pansit-pansitan. Dumaan na rin daw ito sa clinical trial, kung saan nag-develop ang mga eksperto ng anti-gout tablet mula sa pansit-pansitan o ulasimang bato. Nag-screen ng mga patients, kalahati bibigyan ng ulasimang bato, yung formulation natin na tablet. Yung kabilang group naman, binigyan rin po ng allopurinol na talagang ginagamit po natin para pababain yung serum uric acid level, no? And over time, halos weekly, kunin uli yung kanilang blood para tingnan kung ano yung uric acid levels nila. What they saw in the clinical trial, in over 49 days, pareho ang pagbaba ng serum uric acid levels ng grupong naka-alusimang bato at saka yung grupong naka-allopurinol. No? So, it was comparable to what we usually use na allopurinol na pangpaba ng serum uric acid level. Pati yung mga simptomas nila ng pain, dun sa mga kasukasuan, no? Nabawasan din over time sa paggamit nitong ulasimang bato. Napatunayan, ang pansit-pansitan may kaparehong epekto sa chemical-based medicine na allopurinol na nakapagpapababa ng uric acid. Yung allopurinol, meron din siyang rebound effect. Minsan, umaakyat
muli yung serum uric acid levels. Usually, hindi natin nagagamit to sa those who have other comorbidities, no? Kunyari, masyadong may chronic kidney disease or other problems. Ang nakita sa ulasimang bato, no, it was very safe in our patients kasi during the clinical trial, kinukunan din sila ng kidney function test, liver function test, no, at normal ito all throughout. Walang nakitang adverse reactions. So that's one in terms of safety. Dahil napatunayan na sa mga clinical trial, Based dun sa clinical studies, natutunaw niya yung uric acid. So, pwede siyang gamitin para sa sakit na bato sa bato or yung sa gout. So, effective siya na hindi lang siya napatunayan na sa clinical studies, hindi lang siya naging anecdotal or dahil lang sa mga sabi-sabi, folkloric use. sa ngayon ay nire-register na ang ulasimang bato o pansit-pansitan tablet sa Food and Drug Administration para ma-produce na ito. Kaya naman si Arlene tuloy sa paglahok ng pansit-pansitan sa kanyang mga lutuin. Paborito nga raw niyang gawin, ensalada, kung saan ang pansit-pansitan ihahalo sa kamatis, sibuyas, itlog na pula, kalamansi, asin at paminta. So yan, tapos na po ang ating ensaladang pansit-pansitan. So pwede na po natin siyang tikman. Masarap naman po siya. Andun pa rin yung pagkagulay niya. Parang dahon lang. Wala naman siyang pait. Ang lasa ng pansit-pansitan ay matamis-tamis konti na may konting mapait siya. Pwede po siyang as part ng diet muna, kinakain muna as gulay, isang dakot or cup ng pansit-pansitan na kakainin 3 times a day. Ang pag-iwas sa karamdaman, di kinakailangang mahal dahil ang mga gulay na biyaya ng kalikasan may taglay na nutrisyong mainam sa kalusugan. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.